Kamusta po? You're watching the News Listener by Angelo. Okay, kahapon guys, itong grupo ng mga Duterte loyalist na si Mike Defensor, Chavit Singson, hindi ko natatandaan kung sino itong tao na to, pero isa siya sa mga cabinet members ni Duterte nung Duterte administration pa. Okay? Cool na sana yung pagdating nila dito sa House of Representatives. Ang problema, inayawan yung kanilang impeachment complaint. Okay? So later, ipapakita ko sa inyo kung bakit ni-refuse ng House yung kanilang, yung House Secretary General, yung kanilang impeachment complaint. Okay? But first, pakita natin yung pakulkul nilang entrance. Sige. Wala pang maleta. Yan daw yung ebidensya laban kay Bongbong Marcos. Okay. Sa complaint, isang maleta ng complaint. Pwedeng pakita, sir? Pwede pakita? Tapos pupunta sila sa loob. That's also here. Tatlo. So pupunta yan sila sa loob doon sa Secretary General ng House. Okay? By then, nirefuse ng House Secretary General yung kanilang complaint. Dito, sa forward natin guys, ipapakita ko sa inyo yung message nila bakit nirefuse. Okay? Dito tayo. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives... Oy, nakalimutan ko pala. Si Topacio nasa likod ni Mike Defensor. Okay? At tandaan natin itong mga personalidad na ito ay kasapi ng mga Duterte. Okay? Has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the... Sandali lang po. Siguro yung sinasabi nilang Filipino people dito ni Mike Defensor, yun lang mga DDS lang. Okay? Huwag sana idama yung ibang taong matitino at matatalino na hindi gaya ng mga hindi gaya nila. We will use other... Okay, so dyan lang muna tayo guys. Okay, now, bakit hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint? Okay? So para mabilis lang, actually kung nakikita nyo dito, i-explain it din dito sa ABS-CBN News kung bakit. Okay? So, by the way, tatlo yung impeachment complaint ni Bongbong Marcos, di ba? Now magfo-focus tayo, bakit hindi kinuha ng House Secretary General yung kanilang impeachment complaint? So punta tayo sa Gemini. So sabi ko dito, what are the modes of filing impeachment case or cases in the Philippines? Okay. So sabi ni Gemini, in the Philippines, the impeachment process is governed by Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution. While the House of Representatives has the exclusive power to initiate all cases, the three distinctive modes or ways
an impeachment complaint can be filed and processed. So sakto naman si defensor na sila naman talaga yung mag-initiate ng cases. Pero ang problema, kulang siya sa impormasyon na kailangang ibigay sa mga manonood kung sino manonood ng video ng nakita sa media. Okay? So anong ginawa nila? Sila ay private citizens. Okay? There are 3 ways. 1, filing by a member of the House of the Representative. Okay? Pero hindi sila membro. Ni isa sa kanila ay membro ng House of Representative. Okay? So hindi yung number 1. So pupunta tayo sa second mode. Yung ikalawang way. Filing by a citizen with a House endorsement. So itong si Defensor, si Chavit Singson, si Paras na yun, si Topacio, they're not members of the House. They're members. Ano po sila? Private citizen po sila. Okay? At ang private citizen po, pwede pong mag-file ng verified complaint. Now, ang pinaka-importante dito is kailangan nilang ng by a resolution endorsement by at least 1 member of the House of Representatives. So that means required po na merong silang kasamang sitting congressman doon sa House of pagpunta nila doon sa House of Representatives sa opisina ng Secretary General. Dapat meron silang kasamang DDS na congressman. Ang problema, anong problema guys? Wala silang dala ni iisa. Kahit man lang yung anak ng mga Duterte, kasi di ba may apo si Duterte tsaka anak si Pulong tsaka yung kanyang apo. Congressman sila, di ba? Tapos may mga kalyado din sila na mga Duterte. So, wala sila talagang kasamang any congressman na magsusuporta sa kanilang impeachment complaint. So, dito pa lang, tapos na sila. Kaya, ang ginawa ng House Secretary General ay inireject. Nireject ito. Okay? So, simpleng-simple. Hindi kayo nagdala hindi kayo nakipag-usap sa isang House member, tapos ipapakita nyo na hindi inayawan kayo ng Secretary General without any reason. Okay? Pero ang pinaka-reason dito is wala kayong kasamang congressman. O yan, klarong-klaro. Okay? Now, so tapos na tayo dyan ha guys. Dapat, kung private citizen, may kasama pong sitting congressman. Kung nakikita nyo, yung una at yung sa Makabayan block, meron silang mga kasamang congressmen. Kaya, yung kanilang mga impeachment complaint ay nakuha. Okay? At hindi siya na-reject. Alright? So yun, klaro tayo dyan. So guys, ito na lang yung last na lang from Attorney Jesus Felces. Sabi dito, ito yung mga, sila yan ha. Itong mga tao na to, yung mga nag-file ng impeachment pero ni-refuse. Okay? Ang kanilang impeachment kasi wala silang kasamang congressman eh. So ano lang, nagpa-press con, tapos yun na. Okay, so DDS impeachment complaints na may pumalpak kahapon are holding a press conference now explaining their allegations. Okay, so dito may kita natin yung aligasyon ng DDS allies, okay, mga kalyado ng mga DDS. Sabi dito ni Attorney Felces, ang dami nilang sinabi pero walang kwenta naman yung allegation. Puro laway. Kinidnap daw ni BBM Tatay Digong, and the Philippine government illegally cooperated daw with the ICC who was helped by Sadico, Martin Romualdez, and Sonny Trillanes.
So, di ba nakakatawa yung kanilang rason? Siyempre, may allegation din sila ng drug user si BBM. And number one, evidence sila yung statement ni Amy Marcos. Which, in fact, walang actual na ano to si Amy Marcos na ebidensya. Oh. Yung corruption allegations ang number one. Witness nila ang basis nila si Saldico. Now guys, ito yung pinaka very interesting na nakita natin. Sinabi ni Mike Defensor, okay, na si Saldico, okay, na pwede siyang umuwi to testify against BBM. Okay? So, wait lang pakita natin. Defensor Saldico. Okay, so willing daw siya. Ito, pakita ko lang yung galing sa Facebook ng bilyonaryo. Okay. So, this is very interesting. Why? Kasi, si Saldico, di ba, former appropriations chair siya ni Martin Romualdez. Tapos itong si Saldico, tumakas ng ibang bansa doon na namataan daw doon sa Portugal. Okay? So, dito sabi niya ni Mike Defensor na kumuha nanggaling sa kanya si Gutesa na hindi na makita hanggang ngayon. Sabi niya, Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issues sa lahat ng nalalaman niya, bigayan ng pera, maging yung pag-ayos ng budget sa program allocations. So, in terms of credibility, wala nang kredibilidad itong si Saldico kasi unang-una, kung meron siyang aligasyon laban kay Martin Romualdez tsaka kay Bongbong Marcos, sana umuwi na siya, di ba? Yung pinapakita nilang mga maleta, wala namang kwenta yon kasi wala namang pera na nila na may ipapakita. Halos, ang pinakita lang, maleta, same location, okay? Tapos, yun na yun. Ang problema pa yung isang sasakyan na nakita at nalaman ay hindi palang pagmamayari ni Saldico o si Martin Romualdez. Kung sino man tao. Okay? At itong gagawin nilang si Saldico na mag-testify against kay Bongbong Marcos, that means meron tong connection itong mga DDS allies na mga si Mike Defensor and Chavit Singson na siguro may possibility na sila din yung gumawa ng paraan o mga kasamahan nila gumawa ng paraan para maglabas itong si Saldico ng mga videos against Martin Romualdez at saka kay Bongbong Marcos. So, klarong-klaro na itong si Saldico ay kumbaga gusto niyang makauwi pero naninigurado siya na bago siya umuwi, iba na yung leader ng ating bansa. Para yung kanyang pera at yung mga kasalanan niya mawala. Kasi sabi niya, wala daw siyang kinuhang pera, di ba? So, kung mangyari man, umusad yung impeachment at gamitin itong si Saldico, para sa akin, wala pa rin yung kwenta yung kanyang mga evidence and testimonies. Wasak na yung kanyang credibilidad. Kahit titignan mo yung kanyang mga past videos, wala na talagang epektibo. Hanggang ngayon, nagtatago siya. So, ineffectiveness, wala na. Okay? So, connection. May connection talaga silang lahat.
itong si Saldico tsaka sila, magkasama din ng nagplano para pabagsakin ang gobyerno. Ayan. Okay, so guys, ano sa tingin nyo? Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, comment po sa ating comment section. If nagustuhan nyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po, and I'll see you sa susunod na video.